Mga kasirin, may mga lihim tayong pilit nating tinatago. Mga kwentong hindi natin masabi kahit kanino. Dahil baka hindi nila maintindihan o baka hindi nila kayang tanggapin. Ang sulat natin ngayon, galing kay Monica. Isang kwentong puno ng pagtataka, sakit, at isang damdaming hindi niya alam kung mali o tama. Handa na ba kayong makinig? Ako po si Monica, 22 years old. Nagtatrabaho bilang cashier sa isang grocery store. Simple lang naman ako, tahimik, hindi masyadong mahilig sa gimmick. Pero minsan lang naman, napapapayag din ako ng mga kaibigan kong sumama sa kung ano-anong lakad. Kagaya na lang nitong isang gabi. Pagod sa trabaho, niyaya ako ng mga kasama ko na mag-unwind. Wala raw masama kung minsan ay mag-relax, mag-enjoy. Sige na girl, experience lang, sabi ni Jenny, isa sa pinaka-wild sa amin. Kahit medyo hesitant ako, napapayag din ako sa huli. Hindi ko alam kung anong meron sa gabing yon, pero parang may kakaibang energy. Yung tipong may mangyayaring hindi mo ine-expect. Hindi mo rin alam kung kaya mong harapin. Pagdating namin sa bar, agad akong kinabahan. Hindi ito yung ordinaryong inuman. Hindi ito yung tipong tahimik kang iinom sa isang sulok habang nagkukwentuhan. Ito yung lugar kung saan ang mga babae ay nagbabayad para sa pansamantalang atensyon ng mga lalaking handang hubarin ang kanilang hiya kapalit ng pera. Tumatawa ang mga kaibigan ko habang nagtitilian, lalo na nung isa-isa nang lumabas ang mga lalaki sa entablado. Matitipuno ang katawan nila, pawisan ang mga balat, at ang bawat galaw nila ay may kasamang panunukso. Mainit ang paligid, maingay, amoy alak at pabango, pero hindi iyon ang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Dahil sa gitna ng lahat ng ito, isang mukha ang biglang nagpatigil ng mundo ko. Diyos ko, hindi pwede, hindi dapat. Isa sa mga lalaking sumasayaw sa entablado, yung nakangisi habang unti-unting binubuksan ang butones ng kanyang polo, ay ang tito ko, Tito Marco. 10 taon lang ang tanda niya sa akin. Lumaki kaming magkasama. Halos magkapatid na ang turingan namin dati. Siya yung madalas kong kalaro nung bata pa ako. Yung palaging bumibisita sa bahay namin tuwing Pasko. Yung nagturo sa akin kung paano magbisikleta. Kung paano mangloko ng card games. Sa mata ng pamilya namin, siya yung bad boy na hindi matino ang buhay, pero hindi ko siya kailanman hinusgahan. Pero ngayon, ibang Marco ang nakikita ko. Ibang Marco ang nasa harapan ko. Ang bawat galaw niya sa entablado ay puno ng pang-aakit. May rhythm, may panunukso. Ang tingin ng mga babaeng nanonood sa kanya ay hindi tingin ng pamilya. Ito yung tingin ng isang babaeng may gustong maramdaman. Nagkatinginan kami, sandali. 1 segundo, 2. At sa saglit na iyon, nakita kong nagbago ang ekspresyon niya. Mula sa kumpiyansa, may bahid ng pagkagulat, may konting takot. Pero saglit lang iyon. Agad siyang bumalik sa kanyang karakter. Ang lalaking handang iwan ang kanyang dignidad sa bawat halagang isinisingit sa garter ng kanyang pantalon. Nakita kong tinapik siya ng isang waiter. Itinuro ang lamesa namin. Mas lalong nagpanting ang tenga ko nang makitang ang isa sa mga kaibigan kong sumama sa akin, si Jenny, ay ngumiti sa kanya at inabot ang kamay niya. Wala akong nagawa. Pinanood ko lang ang bawat segundo na nagdaan. Pinanood ko lang kung paano siya inalalayan ni Jenny papunta sa isang private room. At sa sandaling iyon, hindi ko alam kung anong mas matindi, ang galit, ang hiya, o ang kakaibang init na hindi ko dapat nararamdaman. Hindi ko alam kung anong mas matimbang, ang pagkagulat ko o ang galit. Pero sa likod ng lahat ng emosyon, may isang bagay akong hindi kayang itanggi, ang sakit. At ang sakit na yon,
Hindi lang dahil sa nakita ko siyang sumasayaw ng halos hubad sa harapan ng mga babaeng ngayon lang niya nakilala. Hindi lang dahil sa pinili siya ni Jenny para samahan sa kwarto. Mas masakit dahil 1 taon na ang nakalipas mula noong may nangyari sa amin ni Tito Marco. Isang bagay na hindi namin kailanman pinag-usapan, pero hindi ko rin kailanman nakalimutan. Gabi yon. Malakas ang ulan, walang kuryente sa bahay, at kaming 2 lang ang naiwan sa sala. Nagkakape, nagkukwentuhan. Matagal na kaming hindi nagkikita noon, kaya parang bumalik lang kami sa dati. Sa pagiging magkabarkada, sa pagiging malapit ng walang mali siya. Pero may isang saglit na nagbago, ang lahat. Napansin ko ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Para bang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya. Mainit ang tingin niya, malalim, parang may hinihintay. Dati ang taba-taba mo, pabirong sabi niya. Nakangisi habang tinatapik ang hita ko. Ngayon, iba na. Tumawa ako, pero hindi ko maitago ang kilabot na dumaan sa balat ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa alam kong iba ang dating noon sa akin. Ikaw, dati ang payat-payat mo. Ngayon, ang laki mo na. Sagot ko. Pilit na dinadaan sa biro ang gumagapang na tensyon. Hindi ko inasahan ang sumunod niyang ginawa. Hindi siya sumagot. Hindi rin siya tumawa. Hinawakan niya ang baba ko, bahagyang itinukod ang daliri sa balat ko. Banayad, pero may pahiwatig. At bago ko pa naproseso ang lahat, naramdaman kong lumapit siya, masyadong malapit. Naramdaman ko ang init ng hininga niya sa pisngi ko. At bago ko pa naisip kung dapat ba akong umatras, huli na. Hinalikan niya ako. Hindi malalim. Hindi pilit. Pero sapat para maramdaman ko kung gaano kahina ang kontrol namin. Pareho. 1 saglit lang yon. 1 segundo. 2. Hanggang sa siya na rin ang umatras, bumuntong hininga, at ngumiti na parang wala lang nangyari. Sorry, bulong niya. Pero hindi siya tumingin sa akin. Nalasing yata ako sa kape mo. Sinubukan kong matawa. Sinubukan kong iwaksi ang naramdaman ko. Pero simula noong gabing yon, hindi na kami naging katulad ng dati. At ngayong nakikita ko siyang kasama si Jenny, bakit parang ako ang nagtatampo? Bakit parang ako ang nasasaktan? Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo sa labas ng bar, pinipilit pakalmahin ang sarili. Ang ingay ng musika sa loob, ang halakhakan ng mga lasing, ang ingay ng kalsada, lahat yon parang lumalabo. Ang nasa isip ko lang ay si Tito, Marco, at ang katotohanang hindi ko siya kilala tulad ng inaakala ko. Nang bumukas ang pinto ng bar, agad akong napabangon. Kita ko siya, pawisan, nakabukas pa ang 3 butones ng polo niya, at halatang galing sa isang gabi ng trabaho. Naglakad siya papalayo, hindi pa niya ako nakikita. Pero hindi ako nagdalawang isip. Tito, bigla siyang tumigil. Napalingon siya sa direksyon ko, at kahit sa ilalim ng madilim na ilaw ng poste, kitang-kita ko ang gulat sa mukha niya. Pero, hindi lang gulat, may halong kaba rin. Monica, bulong niya, lumalapit ng dahan-dahan. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko alam kung paano ko ito sisimulan. Hindi ko alam kung paano ko ibubuhos ang emosyon ko. Pero isa lang ang sigurado. Hindi ako aalis dito nang hindi niya sinasagot ang mga tanong ko. Ako? Tumawa ako ng mapait. Dapat ako ang magtanong niyan sa'yo. Nakita kong napalunok siya. Pero hindi siya lumayo. Tito, ano tong ginagawa mo? Hindi siya sumagot agad. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa paligid. Parang may gustong itago. Nang tuluyan, siyang humarap sa akin. Bumuntong hininga siya. Monica, hindi kita inaasahan dito. Hindi ko alam kung bakit.
Pero lalo lang akong nainis sa sagot niya. Hindi mo ako inaasahan? So ano to? Sekreto? Hindi dapat malaman ng pamilya natin? May saglit na katahimikan. Tiningnan niya ako ng matagal. Parang pinag-aaralan kung ano ang dapat niyang sabihin. At sa mga segundo na, yun, napansin ko ang isang bagay. Hindi siya mukhang guilty. Hindi siya mukhang nahihiya. Wala sa kanya yung takot na baka may makaalam. Pero sa likod ng lahat ng yon, may isang bagay sa mga mata niya na hindi ko mawari. Parang lungkot. Napalunok ako. Bakit mo ginagawa to? Mahina akong tanong. Hindi agad sumagot si Tito Marco. Sa halip, lumapit siya ng bahagya. Sapat para maramdaman ko ang init ng katawan niya kahit nasa malamig kaming kalsada. At sa mahina, mababang boses, sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Wala kang alam, Monica. At doon ako, sinubukan kong bumalik sa normal. Nag-report ako sa trabaho gaya ng dati. Nagbukas ng cash register, ngumiti sa mga customer, at nakipagkwentuhan sa mga katrabaho. Pero kahit anong pilit kong magpaka-relax, may bumabagabag sa akin. Si Jenny, Jenny, na hindi man lang alam na ang lalaking tinikman niya nung isang gabi ay ang tito ko. Grabe sis, natatawa niyang sabi habang nag-aayos kami ng mga produkto sa shelf. Yung lalaki sa bar, hayop sa performance, lakas ng katawan, tas ang init ng mga mata. Tumawa siya ng malakas. Ang swerte ko, no? Halos mabitiwan ko ang hawak kong lata ng sardinas. Napakagat ako sa labi para pigilan ang sariling magsalita. Swerte? Nilingon ko siya. At sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung paano siya titigan. Dapat ko bang sabihin? Dapat ko bang ipamukha sa kanya kung sino talaga si Marco sa buhay ko? O dapat ko bang kimkimin na lang to, lunukin ang lahat ng iniisip ko at magkunwaring wala lang? Pero paano kung malaman niya? Paano kung isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, malaman niyang mas kilala ko ang lalaking yun kaysa sa iniisip niya? Mas kilala ko si Marco. At hindi lang bilang tito. Makalipas ang ilang araw, hindi ko na kinaya. Kailangan kong makausap si Marco. Kaya isang gabi, matapos ang shift ko, naghintay ako sa may tapat ng bar. Hindi ko alam kung lalabas siya, pero alam kong dito siya nagtatrabaho. Ilang minuto akong nakatayo roon. Pinapanood ang paglabas-pasok ng mga customer. Mga babaeng gigil, mga lalaking mukhang bigatin, at mga lalaking kagaya niya. Hanggang sa nakita ko siya, nakatayo siya sa may gilid, umiinom ng tubig, mukhang pagod. Nakabukas ang ilan sa mga butones ng kanyang polo, at sa ilalim ng ilaw ng kalye, kitang-kita ko kung paano dumaan ang pawis sa dibdib niya. At kung dati, hindi ko maintindihan kung ano yung nararamdaman ko, ngayon alam ko na, inis, gulo, tanong, at isang bagay na hindi ko kayang pangalanan. Lumapit ako. Hindi ko na inisip kung may makakakita. Marco. Napalingon siya sa akin. Sa una, gulat. Pero mabilis yung napalitan ng isang bagay na mas mahirap basahin. Pagod, lungkot, at isang bahagyang ngiti. Nandito ka na naman. Hindi ako ngumiti pabalik. Kailangan nating mag-usap. Diretsong sabi ko, tumango siya. Saan? Sa isang tahimik, nakapehan kami na uwi. Wala pang gaanong tao. At ang ilaw sa loob ay malambot. Hindi masakit sa mata. Umupo kami sa isang sulok. Malayo sa iba. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Bakit mo ginagawa to? Bulong ko. Halos hindi ko na kayang pigilan ang emosyon sa boses ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tinitigan niya lang ako. Parang may pinipigilan. Parang may hinahanap na tamang sagot.
At nang magsalita siya, hindi ko inaasahan ang mga sumunod niyang sinabi. Hindi ko ginusto to, Monica. Bulong niya. Pero wala akong choice. Napakunot ang no ko. Anong ibig mong sabihin? Bumuntong hininga siya. Bumaba ang tingin niya sa mesa, tapos muling tumingin sa akin. Hindi lang to tungkol sa pera, aniya. Hindi lang to basta trip o laro o dahil gusto kong maging wild. Napalunok ako. Ano? Bulong ko. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko, at doon niya sinabi ang katotohanang bumago sa lahat. Naglalakad ako pa uwi, pero parang wala ako sa sarili. Hindi ko maalala kung paano ako nakatawid sa daan, kung paano ako nakarating sa sakayan, o kung paano ako bumaba sa tamang lugar. Ang isip ko, wala sa kasalukuyan. Nasa kanya, kay Tito Marco, at sa lahat ng nalaman ko ngayong gabi. Hindi ko na namalayang nasa loob na ako ng kwarto ko, nakahiga, nakatitig sa kisame. Sa dami ng tanong na bumabagabag sa isip ko, isa lang ang pinakamasakit sagutin. Bakit ba ako sobrang naapektuhan? Dapat hindi na, 'di ba? Dapat tanggapin ko na lang kung anong meron. Pero bakit ang bigat-bigat sa dibdib ko? Napapikit ako. Pero, imbes na madilim lang ang makita ko, bumalik sa isip ko ang nakaraan. Mga alaala na matagal kong itinulak sa sulok ng isip ko. Pero ngayon, biglang bumaha sa harapan ko. Masyado kang seryoso. Napadilat ako. Ang ingay ng alon ang unang pumasok sa pandinig ko, kasabay ng tunog ng tawa niya. Nandito na naman ako sa alaala naming dalawa. Sa tabing dagat, magkatabi kaming nakaupo ni Marco, nakatanaw sa malawak na tubig. Mainit ang buhangin sa ilalim ng paa ko, pero mas mainit ang katawan niyang nakasandal sa akin. Napalingon ako sa kanya. Nasa kanya ang sikat ng araw, kaya kitang-kita ko ang kintab ng pawis sa balat niya. Yung mga mata niyang laging may bahagyang ngiti, yung labi niyang parang laging may gustong sabihin. Bigla niyang kinuha ang isang hibla ng buhok ko at itinak sa likod ng tenga ko. Lagi ka na lang nag-iisip, aniya, nakatitig sa akin. Ano ba kasi iniisip mo? Hindi ako sumagot. Paano ko ba sasabihin? Nasa tuwing kasama ko siya, nakakalimutan kong dapat tito ang turing ko sa kanya. Na may mga gabi na hindi ako makatulog kakaisip kung anong pakiramdam kapag hinawakan niya ang kamay ko. Na minsan, hindi ko alam kung hangganan lang ba talaga ng biro ang mga titig niya o may ibig sabihin din yon. At sa sandaling yon, parang may kung anong sumapi sa akin. Hindi ako umatras nang bigla siyang lumapit. Hindi ako umiwas nang lumalim ang titig niya. Ang init ng kamay niya nang lumapat sa pisngi ko. At nung dumampi ang labi niya sa akin, napadilat ako bigla. Napabalikwas ako ng bangon, hinahabol ang hininga ko. Parang may apoy na kumalat sa buong katawan ko. Parang may init na bumalot sa puso ko. Hawak ko ang dibdib ko, pilit pinapakalma ang sarili. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko maitatanggi ang totoo. Hindi lang dahil nakita kong macho dancer siya. Hindi lang dahil may nangyari sa kanila, ng katrabaho ko. Nasasaktan ako dahil hindi ko lang siya nakikita bilang tito. Nasasaktan ako dahil matagal ko na siyang Monica, kailangan nating mag-usap. Ang lalim ng boses niya, pero may kung anong bigat sa tono niya. Nakatingin lang ako sa kanya, pilit hinuhulaan kung ano pa ba ang maidaragdag niya sa lahat ng nalaman ko. Akala ko, sapat na ang sakit na nararamdaman ko. Pero hindi pa pala tapos ang lahat. Tahimik kaming naglakad papunta sa isang tahimik na kanto malapit sa bar. Hindi ko alam kung kinakabahan ako o nagagalit. Pero sigurado akong may sasabihin siyang hindi ko magugustuhan. Tumigil siya sa harapan ko saka bumuntong hininga. Hindi ako naging macho dancer dahil gusto ko. Mahina ang boses niya, pero bawat salita ramdam ko.
Wala akong choice, Monica. Kailangan kong gawin to. Napakunot ang noo ko. Kailangan. Bakit? Tumikim siya at sandaling tumingin sa malayo bago muling humarap sa akin. Dahil sa utang na iniwan ng tatay ko. Parang biglang humina ang tunog ng paligid. Anong ibig mong sabihin? Nilalaro niya ang sarili niyang kamao. Parang pinipigilan ng galit o sama ng loob. Malaki ang utang ni Papa noon. Sa maling tao siya nangutang. At nung namatay siya, ako ang pinagbabayad. Hindi biro, Monica. Hindi lang libo-libo to. Nalaglag ang balikat ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kaya ka pumasok sa ganito, bulong ko. Dahil sa utang, tumango siya. Akala ko dati, kaya kong takbuhan. Pero hindi ganon kadali. May mga taong hindi mo pwedeng talikuran. Lalo na kung buhay mo ang kapalit. Napakapit ako sa dibdib ko. Hindi ako makapaniwala. Habang ako, nasa normal kong buhay, nag-aaral, nagtatrabaho sa grocery, tumatawa kasama ng pamilya, siya, nilulubog sa ganitong sitwasyon. Mas lalo lang sumakit ang dibdib ko sa susunod niyang sinabi. At alam ng tatay mo ang lahat, parang sinampal ako sa mukha. Ano? Hinayaan ko lang siyang magsalita, pero ang utak ko, nagkakagulo na. Matagal na niyang alam, Monica. Alam niyang pinagbabayad ako. Alam niyang ito lang ang paraan ko para mabayaran yon. Napaatras, ako. Hindi ko alam kung masusuka ako sa sakit o maiiyak sa sama ng loob. Hindi ko matapos ang sasabihin ko. Alam ng tatay ko? At wala siyang ginawa? Hinayaan lang niya si Marco sa ganitong buhay? Hindi ko na napigilan ang luha ko. Hinawakan niya ang braso ko. Monica, napailing ako at tinanggal ang kamay niya. Huwag mo muna akong kausapin. Bulong ko, pero ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Hindi ko alam kung paano ko ito matatanggap. Tinitigan lang niya ako. Parang may gustong sabihin, pero hindi niya itinuloy. Ako na ang unang lumayo, at habang naglalakad akong papalayo, isang bagay lang ang sigurado ako. Hindi ko na alam kung kanino ako magagalit. Tay, anong ginawa mo? Hindi ko na kaya. Sumabog na lahat ng emosyon ko. Hindi ko na piniling maging mahinahon o maghintay ng tamang pagkakataon. Kailangan kong marinig ang sagot niya. Nakaharap sa akin si Papa, halatang nagulat sa bigla kong pagsugod sa kanya sa sala ng bahay namin. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong napatingin si Mama mula sa kusina, pero hindi siya nagsalita. Ano bang pinagsasasabi mo, Monica? Alam mo ang tungkol kay Marco. Madiin kong sagot. Alam mo kung anong nangyari sa pamilya niya. Alam mong may atraso ang tatay niya. Pero hinayaan mo siyang magdusa sa utang na hindi naman niya ginawa. Nanigas ang mukha ni Papa, pero hindi siya agad sumagot. Para bang may hinahanap siyang tamang sagot o tamang dahilan para ipaliwanag ang ginawa niya. Monica, huwag mong sabihing hindi mo alam. Napapikit ako sa galit. Huwag mong sabihing wala kang choice. Bakit hindi mo siya tinulungan? Bakit mo lang siyang hinayaan? Huminga ng malalim si Papa. Dahil wala akong magagawa. Natawa ako ng mapait. Wala kang magagawa? Tay, ikaw ang may kaya sa pamilya natin. Ikaw ang laging sinasabing sandigan, pero hinayaan mong ang sariling pinsan mo ang magbayad sa pagkakamali ng tatay niya. Hindi siya sumagot. Hindi niya ako kayang tingnan ng diretsyo, at doon ko lang napagtanto. Alam niyang mali siya, pero wala siyang ginawa. Napailing ako, ramdam ang panghihina sa dibdib ko. Hindi ko na kaya. Lumabas na lang ako ng bahay. Hindi na hinintay ang sagot niya. At sa sandaling iyon, isa lang ang gusto kong gawin. Hanapin si Marco. Dumilim na ang langit nang makarating ako sa bar.
Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakaalis sa mundong ito. Pero paano? Wala siyang ibang paraan kundi gawin ang trabaho niya. Isang beses pa, isang huling gabi para matapos na ang lahat. Pero alam kong hindi ganun kadali. Sa sulok ng bar, pinagmasdan ko siya habang sumasayaw sa entablado. Nakangiti siya, nilalandi ang mga babaeng nasa harapan niya. Pero sa likod ng lahat ng iyon, nakikita ko ang bigat sa mga mata niya. At doon ko lang napagtanto, hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kaya nang bumaba siya at sumama sa isang guest papunta. Sa private room, hindi na ako nagdalawang isip. Sumunod ako. Hindi ko na kayang itago. Hindi ko na kayang manahimik. Kinaumagahan, pinatawag ko ang pamilya. Nasa sala kaming lahat. Si Mama, si Papa, ang mga tita at tito ko, pati ang ilan sa mga pinsan namin. Pero ang atensyon ko, nasa isang tao lang. Si Marco. Tahimik siyang nakaupo sa tabi, para bang wala nang lakas na makisali sa kung anumang gulo ang binabalak kong simulan. Pero hindi na ito tungkol sa kanya lang. Hindi na lang ito tungkol sa amin. Huminga ako ng malalim. Alam niyo bang si Marco ang nagbabayad sa utang ng tatay niya? Nagkatinginan ang lahat. Kita ko ang gulat, ang pagtataka, pero higit sa lahat, ang pagtatanggi. Anong pinagsasasabi mo, Monica? Si tita ang unang nagsalita. Totoo, sagot ko, matigas ang boses. Si Marco ang nagtatrabaho para bayaran ang kasalanan ng tatay niya. Alam ba niyo kung anong trabaho niya? Biglang bumigat ang paligid. Monica, tumigil ka na. Boses, iyon ni Papa. Pero hindi ako natinag, hindi ako titigil. Tumayo ako, tumingin sa bawat isa. Bakit kailangan niyang magdusa sa kasalanan ng iba? Bakit kayo nanahimik lang? Napatingin ako kay Papa. At ikaw, Tay, bakit mo hinayaan to? Bakit hindi mo siya tinulungan? Hindi niya ako sinagot. Hindi niya ako kayang tingnan. Naramdaman kong tumayo si Marco sa tabi ko. Okay na, Monica? Mahina niyang sabi. Pero, hindi pa. Tapos na, sagot ko sa kanya. Hindi mo na kailangang magdusa pa. Pagkalipas ng ilang araw, nagdesisyon si Marco. Hindi na siya babalik sa bar. Hindi na niya ipagpapatuloy ang buhay na hindi niya ginusto. May ibang paraan. May ibang landas na pwedeng tahakin. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti ng may totoong saya. Akala ko, tapos na ang lahat. Pero isang gabi, nagkita kami sa isang lugar na malayo sa ingay ng pamilya at problema. Sa tahimik na gilid ng isang park, habang nakaupo sa bench, ramdam ko ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Salamat, bulong niya. Napatingin ako sa kanya. Para saan? Sa lahat. Saglit kaming natahimik, tumingin siya sa akin, at doon ko lang napansin kung gaano kalalim ang tingin niya. Para bang may gustong sabihin, pero hindi niya kayang bitawan. Hindi ko rin kaya. Kasi alam kong anuman ang sasabihin ko, anuman ang maramdaman ko, hindi ito dapat. Pero kahit anong pilit kong itago, alam kong hindi lang pagiging magtito ang namamagitan sa amin. At ang mas masakit, hindi ko alam kung paano ito matatapos. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik na ang lahat sa normal, o at least gano'n ang dapat. Si Marco, umalis na siya sa trabaho niya. Sinubukan niyang magsimula ulit. Malinis, maayos, malayo sa mundong muntik nang lamunin siya. Ang huling balita ko, may bago na siyang trabaho, isang disenteng hanapbuhay. Pero ako, kahit anong gawin ko, hindi ko magawang burahin ang mga nangyari. Huli kaming nagkita sa isang maliit na coffee shop, malapit sa lumang eskwelahan namin. Wala nang tensyon, wala nang drama,
2 taong nagkukunwaring normal ang lahat. Kumusta? Ka na? Tanong ko, pilit nang ngumingiti. Okay naman, sagot niya. Ikaw? Okay rin. Alam naming pareho na kasinungalingan yon. Tumitig siya sa akin. Monica, Saglit siyang natahimik, parang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano. Hanggang sa bumuntong hininga siya at ngumiti. Isang tipid, malungkot na ngiti. Salamat. At sa isang iglap, alam kong iyon na ang huling beses na magkikita kami. Hindi na ako nagtanong kung bakit. Hindi ko na rin sinabi ang totoo. Na kahit anong pilit kong itago, kahit anong pilit kong burahin ang nararamdaman ko, hindi ko magawang kalimutan siya. Si Marco, ang tito kong hindi ko dapat minahal. Kaya ngayon, sinusulat ko, Todd DJ Serene, alam kong hindi ko na mababago ang nakaraan. Alam kong may mga bagay na kahit gustuhin nating ipaglaban, hindi talaga pwede. Pero gusto kong malaman mo, kasalanan bang mahalin ang isang taong alam mong hindi mo dapat mahalin? Dahil kung kasalanan, mga kasirin, may mga kwentong kahit anong pilit nating kalimutan, bumabalik pa rin. Mga damdaming pilit nating itinatanggi, pero hindi natin kayang takasan. Ang sulat natin ngayon ay mula kay Monica, isang kwentong magpapaisip sa atin kung hanggang saan ang kaya nating ipaglaban at bitawan.